Magandang umaga, Carefolians. Ang neokolonyalismo ay makabagong paraan ng pagsakop ng mga dating kolonya na hindi hayag o hindi tuwiran, kundi sa paraan ng pagkontrol sa politikal, kabuhayan at kultural ng isang bansa. Natutunan nyo rin na ang katibayan ng pagkakaroon ng neokolonyalismo ng isang bansa ay ang mga sumusunod. Una, tambakan ito ng mga labis na produkto o surplus. Ikalawa, tagapagpadala ng murang lakas paggawa o OFW. Pangatlo, lagakan ng mga mapaminsalang basura. Pang-apat, pagyakap ng kulturang kanluranin. Panglima, pinagkukuhanan ito ng murang hilaw na materyales. Muli nating balikan ang anyo ng neokolonyalismo. Una, foreign aid o donasyon mula sa ibang bansa. Ikalawa, globalisasyon ng ideolohiya. Ito ay nagaganap sa paraan ng pagpapadala ng magagaling na scholar na tutulong sa bansa. Pangatlo, paggamit ng impluwensya. Pang-apat, military aid. Panglima, programa ng pakikipag-ugnayan. Ginagamit ito ng makapangyarihang bansa upang palaguin ang kanilang ideolohiya. Ngayon, muli na naman nating silayan o papakinggan ang epekto ng neokolonyalismo. Una, overdependence o labis na palaasa sa mayayamang bansa. Ikalawa, kawalan ng pagkakakilanlan sa sariling kakayahan at produkto. Mas tinangkilik pa nila ang ibang produkto. Ito yung tinatawag na colonial mentality. Pangatlo, patuloy na pang-aalipin. Ito ay maihahalin tulad natin sa dayuhang pautang na ibinigay ng bansa. Hindi ito nakakatulong sa atin. Bakit? Dahil ang bansa natin ay nakatali at nakakulong na sa pagkakautang. Nagresulta lamang ito ng kahirapan dahil sa lumulubog nitong interes. Ngayon, alam mo na kung ano ang ibig sabihin din ng neokolonyalismo. Nasa iyong paghuhusga ngayon kung ito ba ay nakakabuti o nakakasama para sa isang bansa. Muli, maraming salamat. Bye-bye!